Hinamon ni Bulacan Governor Daniel Fernando ang taong nasa likod ni Francisco Balagtas na lumantad at sumama sa laot at magkita sila para sa paglulunsad ng malawakang river restoration program. Ayon kay Governor Daniel Fernando, kakaiba ang taong si Francisco Balagtas na nagsampa ng hilaw na kaso sa Office of the Ombudsman laban sa kanila ni Vice Governor Alex Castro, mga opisyal ng TCSC Corporation kaugnay sa Bulacan River Restoration Program na inilunsad nitong nakalipas na Abril 29 sa Shangri-La, Manila, Mandaluyong City na dinaluhan ng mga mayors, vice mayors, congressman, board members, opisyal ng TCSC Corporation at mga barangay opisyal, kawani ng Kapitolyo at media kung ikukumpara sa bayaning si Francisco Balagtas na kinilalang prinsipe ng panitikang Tagalog at sumulat ng Florante at Laura. Ayon kay Governor Daniel Fernando, ang ginawa ni Francisco Balagtas na istorya ay galing sa pinagpasa-pasa sa messenger at ikinalat sa media na sa kasamaang palad ay may pumatol at may naglabas sa pahayagan. Pamakailan lamang po, April 29, araw ng Lunes, kasama ka tayo sa EDSA Shangri-La, kung saan ay dinulog ko sa inyo ang isang pangmatagalang solusyon sa suliranin ng delikadong pagbaha na pasang-pasang ng ating mga Bulakenyo sa bawat araw, lalo na po sa panahon ng unos at sigwa. Dinaluan po tayo ng mga leader ng ating lalawigan, mga mayors, ng ating lungsod at munisipalidad, vice mayors, mga ABCs natin, mga konsihal, at mga SK, at lahat ng opisyal po ng leader. Ang briefing on the implementation of our province-wide river restoration program. Alam niyo, napakaganda po na naging bunga ng ating presentasyon. At kitang-kita naman natin kung gano'n ito kalinaw. Nakapako ang lahat nung nakita natin. Sabi natin, sa wakas, masusolusyon na ang baha. Walang gagasusin, di isang sentimo ang mga Bulakenyo. O teka, clarify, walang gagasusin ang Bulakenyo, di isang posito. Maliwanag, nakasentik po sa katotohanan at sentipikong pag-aaral. Ito ngayon, 2 araw lamang ang lumipas. Noong Mayo ang Berde ko pa naman, may nag-file daw sa ombudsman ng formal complaint laban sa inyong lingkod. Gayon din kay Vice Governor Alexis Castro at kasama ang ibang opisyalis, kasama din ang TCSC Corporation. At tayo sa balita na lumabas sa 2 pahayagan, ang complainant daw ay nagpakilala bilang Francisco Balagtas. Siya daw yung whistleblower. Sino nga ba ang hindi nakakakilala kay Francisco Balagtas? Basta taga-uli, kung alam babalagay nyo ba, sigurado kilala mo si Francisco Balagtas. Ito po ay itang bayani, ang ating bayaning si Balagtas, na kinilalang prinsipe ng panitikang Tagalog at sumulat ng napakagandang Florante at Laura. Pero iba po itong Francisco Balagtas na ito. Alam mo, na ang istorya ay pinagpasa-pasa sa messenger at ikinalat sa mga media na kasama ang
palad ay may umatong at naglabas sa pahayagan. Sinabi ni Governor Daniel Fernando na kung susuriin ang kunwaring formal complaint, malayo sa talino at katwiran ng bayaning si Balagtas na kung sino man aniya itong malisyosong nagkukubli sa marangal na pangalan ng ating bayani. Tigilan na nito ang kalukuhan. Kung ako lang ang target ninyo, lumantad kayo at magsiwalat. Managutan kayo at lumaban sa isang matapat at patas na pakikipagtunggali na tulad ng isang tunay na Bulakenyo. Lumantad ka sa iyong tunay na pangalan at pagkatao kasama ng sinumang nag-utos sa iyo. Pahayag ni Governor Daniel Fernando. Well, susuriin po ninyo ang kunwaring formal complaint. Malayo po sa talino at katwiran ng bayani si Balagtas. Kung sino man itong malisyosong nagmumubli sa marangal na pangalan ng ating bayan, ng ating bayani. Well, matagal na po napamahinga tayo sa balita. Nabayapa ang ating mga nabayani Francisco Balagtas. Napakabayani po ng tao nito. Ang masasabi ko lamang po, tigilan mo na ang kalukuhan mo. Totoo lang. Kung ako lang ang target mo, lumantad kayo at magsiwala. Hinahamon ko kayo. Ano po? Managutan kayo at lumaban sa isang natapat at patas na pakikipagtunggal. Na tulad ng isang tunay na wala kayo. Lumantad ka sa isang tunay na pangalan at pagkatao kasama ng sino mang nag-utos sa iyo. Totoo lang po, may nagsabi dito ang Andres ng Francisco Balagtas, taga-Kapitolyo. Aba, ang kilala po Francisco Balagtas, meron kami dito. Balagtasol. Ano po? Hindi Francisco Balagtas. Ano tao, hindi yun. Pero, nakapagtataka, bakit nag-uuli ka ba? Kung meron kaming ginagawang masama at hindi legal, hindi naman natin, pwede. Lumantad ka. Sabihin mo, hindi nagbubuti ka sa isang papel. Sa totoo lang, hindi ko mapatol-patol. Hindi ko ito kapatol-patol. Pero ibang gusto na kapag dinilinlan nyo ang taong bayan, yung taong bayan po nagsalali dito. Ipinaliwanag ni Governor Daniel Fernando ang aligasyon ni Francisco Balagtas na wala raw public procurement process. Nagpapatawa raw si Francisco Balagtas dahil ang proyektong nabanggit ay hindi sakop ng Republic Act 9184 na maliwanag na nagsasaad sa napakalinaw na DENR DAO number 2020-07 Section 5 na nakasaad na no funding from the government shall be made for the conduct of dredging activities by the private sectors. Holders of dredging clearance shall provide the financing, technology, management, and personnel necessary to implement dredging activities within the exclusive river dredging zone. Isa-isahin po natin ang kanyang mga akusasyon. Mere allegations without basis in law or in fact. Una, wala daw public procurement process. Well, natawa naman po po. Siguro napapatawa ka pa. Ang proyekto ito ay hindi sakop. Hindi po ito sakop ng Republic Act 9184. Maliwanag ang nakasaad sa napakalinaw na DNR DAO
DEO number 2020-7, Section 5, which states, no funding from the government shall be made for the conduct of dredging activities by the private sector. Holders of dredging clearance shall provide the financing, technology, management, and personnel necessary to implement dredging activities within the exclusive river dredging zone. Yan po ang sinasabi ng batas. Tinawanan lamang ni Governor Daniel Fernando ang complaint ni Francisco Balagtas dahil ang mga ebidensya na kanyang na-attach sa kanyang complaint ay galing mismo sa press release ng PIPAO. That was clearly a fishing expedition at ang laman ng kanyang complaint ay maihahalin tulad sa laman ng ating mababaw na mga kailugan, basura at burak ang kanilang mga akusasyon. Let the people know the truth, dagdag pa ni Governor Daniel Fernando. Ang nakakatawa pa po ay ang aming ebidensya na pinasinta ng complainant ay galing sa ating mismong press release. Isa ka nakakita ng gano'n. That was clearly fishing expedition. At ang laman ng kanyang complaint ay maayahalin tulad mo sa laman ng ating mababaw na mga kailugan. Basura at burak ang kanilang mga akusasyon. Let the people know the truth. Kailangan maalaman ng tao. Ito ang katotohanan. Sinabi pa ni Governor Daniel Fernando na kasagsaga ng pandemya noong 2020 nang tumugon sa atas ng DENR Administrative Order Number 2020-7 at pinagtibay ang Executive Order Number 07 Series of 2021 sa Bulacan kung saan binuo ang Interagency Committee na may layuning palalimin ang priority dredging zone sa buong lalawigan. Dagdag pa ni Governor Daniel Fernando na proyekto ng pamahalaang nasyonal na buong pusong kanyang sinuportahan at pagkalipas ng 3 taon ng masusing pagsisiyasat at pagpaplano, nakahanda na ang pamahalaang panlalawigan para sa isang pinakamalaking proyekto kasama ang TCSC Corporation na siyang tanging pinagkalooban ng dredging clearance mula sa DPWH, ECC mula sa DNR-AMB para sa pagpapalalim ng Bulacan Offshore Delta at 5 pang prioridad na ilog tulad ng Angat River, Pamarawan River, Malolos River, Hagunoy River at Giginto River para wakasan ang dekadang pagbaha sa Bulacan. And I will say to you once and for all, sa kasagsagan po ng pandemya noong 2020, tumugod po tayo sa atas ng DNR Administrative Order number 2020-07 at ang ating pinagtibay ang Executive Order number 7 Series of 2021 of Bulacan. Dito ay bumuo tayo ng Interagency Committee na may layuning palalimin ang priority dredging zones sa ating lalawigan ng Bulacan. Ito po ay programa ng pamahalaan nasyonal na ating pusong sinusuportahan at sinuportahan. Makalipas ang halos 3 taon na masusing pagsisiyasat at pagpaplano. Ang tayo isa at kumpara ang pinakamalaking hakbang upang wakasan ang tingkad-tingkad pagbaha sa ating lalawigan. Sinabi ni Governor Daniel Fernando, hindi biro ang ginastos na 100 milyon ng TCSC Corporation para lamang magsagawa ng scientific research at geological survey in order to come up with their dredging plans. This is
This is a different kind of bridging. We'd like to call it environmental or green bridging, to be led by engineers, environmental experts, and geologists. This is the first time in the country at gusto nating maging ehemplo sa buong bansa sa pangangalaga sa ating likas na yaman, ang ating mga kabundukan, kailugan, at ang kaligtasan ng ating mamamayan. Pagtatapos ni Governor Daniel Fernando. Ginagawa lang po namin ang aming tungkulin. Kapag naniniwala po kami na dapat magkatulungan po tayo, national and the local government. Katulad natin dito, isang kumpanyang may advokasya, ang TCSC Corporation, na siyang tanging pinagkalooban ng dredging clearance. Hindi po si Daniel Fernando, kundi ng DPWH at ECC mula sa DNR EMB para sa pagpapalalim ng Bulacan Offshore Delta at lima pang mga parilidad na ilog, kagaya po ng Angat River, Camarawan River, Malolos River, Agonia River, at isa naman ang sinama natin, pati Digintong River. Talaga naman pong sobrang bahago sa aking bayan, Digintong. Sa kabilang dako, direktado rin ang TCSC Corporation, who has invested hundreds of millions in conducting scientific research and geological survey in order to come up with their dredging plans. Gaya na nakasaad sa kanilang mga plano, ang nag-iingit po sa kanila ay ang DENR. Ang party natin ay ideklara ang ating mga priority river dredging zones. At kung daang milyon ang nagastos nila, ito ay para sa hindi biro technological exploration na sila ang ating tanungin. Ano po sila? Hindi po natin sila tanungin. Sa gana namin po, titirakin natin na ligtas ang ating mamamayan. At ang ating kalikasan, habang isinasagawa po natin ang dredging at river restoration sa ating lalawigan Bulacan. This is a different kind of dredging. We'd like to call it environmental or green dredging, to be led by engineers and environmental experts and geologists. This is the first time, or this is the first in the country, at gusto natin maging ehemplo sa buong bansa sa mga malaga po ng ating kalikasan o likasyaman ng ating kalikasan. Ang ating mga kabundukan, kailugan, at kaligtasan, of course, ng ating mamamayan. Ang programang ito ay magbubukas ng maraming pintuan upang tayo makapag-develop ng isang wetland ecosystem. Make a guide, converted into coastal defense ecosystem, and what is solar and wind power farming, at mahalaga po dito ay waste to energy facilities. Kaya naman po ako ay tumitindig para sa isang panawagan. Ulitin ko po, kung ang target nyo ay si Daniel Fernando, pwede ba huwag na po natin idamay ang ating mga kakawawang mga kababayan? Ang tagal na po nagtitiis. Tawag ba ko na lang, pilit. Yung po ba'y makakasapat? Ang matanggal sa mga loob ko lang po yun. Ang gusto natin po ay mawala na. Yung problema nila, pag hindi ito wala, malamang
Baka walang tayo ng isa sa mga municipalidad dito. Pag hindi po ito na-actionan agad. Baka po lumubog. Totoo lang, napakarami po lumubog. Kung mapapansin nyo, noon panahon, mabahala tayo sa Gunoy, Kalupit, part of Malolos ngayon, Higinto, Bukawe, lahat na. Kailan natin ito susod? Kailan? Huwag ang pagsalinig sa isipin namin. Kundi ang kapakanan ng bawat Pulakenyo. Huwag ninyong hadlangan ang isang napakagandang proyekto na sa loob ng halos 50 taon ay naglalayong mahango sa hirap at pasakit ng baha sa lalawigan na matagal nang tinitiis ng ating mga kababayan. Well, patungkol naman po sa mga nagkakalat ng maling balita, we shall exhaust all legal means against perpetrators of these malicious acts. Maghahabla po kami pag nagkataon. Kasi wala po dito pinagalitan na nangyayari. Hindi po tayo gagalaw na hindi po tayo kumukonsulta sa mga nakakaalam. Sa ating mga kababayan, manatag po kayo, we assure the public that this administration strictly follows all relevant laws, directives, and standards sa lahat ng ating operations and development process. We are a multi-awarded LGU with 7 seals of good local governance. Hindi po natin mapupuha ito kung kami ay pinatiwalian kasama ang lahat ng kawani ng PGB. Magagaling po ang kawani natin. Higit sa lahat, si Daniel Fernando ay hindi po nasa pisan man sa anumang issue ng katiwalian o pag-aabuso sa kapangyarihan. I swear on my honor and in behalf of the provincial government of Bulacan and the Bulacan citizens that I represent these allegations coming out in messengers, social media, and some broadcasters are false, twisted half-truths, and certainly in misinformation and political demolition campaign. Malapit na naman po ang eleksyon, ganyan-ganyan. Kapag lumalapit ang eleksyon, binibira kami, sige lang, sige lang. Alam ko, hindi kayo magtatagumpay. Sapagkat nung pa pong Vice Governor, nung pa pong pukan ako, binira na ako, anong nangyari? Ang Diyos ang nagtaas sa inyong likod. Nakita naman nyo, lahat ng programa ko dito, ginawa po namin, katuwaan ang mga taong ito, hindi po natin kakayanin yan without them. Yan po masasabi ko. Hindi tayo kailanman kayang matinan ng ganitong mga kalokohan. Tuloy ang proyekto. Pinayayaan ko po kayong lahat. Kasama na, kasama ka na, alias Francisco Balagtas, sumama ka na doon. Ano po? At kung sino man ang mga nasa likod mo, magkita tayo doon sa lakot. Doon, magkita po natin. Kasama ka dito. Para mamaya ayaw mo pumunti ng bahay mo. Ano po? So magtulungan na tayo sa paglulunsad ng ating malawakang river restoration program. Again, sa diwang yan, thank you so much. Maraming salamat po. Let the people know the truth. Kasya naman po tayo ng po may kapal. God bless Bulacanos. Ito ang inyong kalatigo, Mario Batigas, nagulat para sa Latigo News TV.